Nang lumatag ang gabi, umalingaw-ngaw ang huni ng mga kuliglig sa bukirin habang dumarampi ang malamlam na simoy ng hangin sa luntiang palayan. Dahan-dahang inakay ng tagapagsalaysay ang mga nakikinig na iwan ang bigat ng mahabang araw. Huminga ka ng malalim, hayaang dahan-dahang mawala ang bigat ng araw, mga salitang tila nagdadala sa isang payapang daigdig kung saan muling nakasusumpong ng kapahingahan ang kaluluwa. Sa guni-guni ay umusbong ang isang munting baryo sa Pulilan, Bulacan. Dito, payak na dumadaloy ang buhay ayon sa siklo ng araw at ng mga ani. Walang ingay ng trapiko o nakasisilaw na ilaw ng siyudad. Tanging ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan, ang lagaslas ng hangin sa palayan, at ang awitin ng mga kuliglig ang pumupuno sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, nangingibabaw ang larawan ng isang mabait na magsasaka. Si Mang Tonyo. Nakatira siya sa isang munting kubo sa gilid ng bukid kung saan bawat araw ay nagsisimula sa mga karaniwang gawaing pansakahan. Hindi man marangya ang pamumuhay, kilala siya sa baryo dahil sa kasipagan at sa kanyang mapagbiro at masayahing pananalita na laging nakapagpagtawa sa lahat. Kasama ni Mang Tonyo ang kanyang tapat na kaibigan, si Dagul, ang malaking kalabaw na may maamong mga mata at matatag na tindig. Hindi lamang siya isang katulong sa bukid, kundi isang tunay na kaagapay na nakikibahagi sa init ng araw, sa buhos ng ulan, at sa mga tahimik na sandali ng pang-araw-araw na buhay. At mula sa baryong payak na ito, si Sibol ang isang natatanging kuwento, isang kasaysayan na hindi lamang tungkol sa paggawa at ligaya, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pagpapakumbaba at pasasalamat na unti-unting ibinubunyag sa matibay na ugnayan ng magsasaka at ng kanyang kalabaw. Tuwing umaga sa Pulilan ay laging nagsisimula sa mga pamilyar na tunog. Tilaok ng mga manok na umaalingaw-ngaw sa buong baryo kasabay ng paghuni ng mga dahon ng kawayan sa simoy ng hangin. Para kay Mang Tonyo, iyon ang kanyang likas na orasan. Dagdag pa ang pag-ungol ni Dagul mula sa kulungan. Madalas niyang ikiskis ang mga sungay sa bakod na kawayan, lumilikha ng mga ingay na para bang tinatawag ang amo. Oy, gising na. Marami pa tayong gagawin. Lumabas si Mang Tonyo mula sa kanyang kubo. Magulo pa ang buhok, humihikab ngunit laging may ngiti sa mukha. Kumuha siya ng batya ng tubig mula sa balon, naghugas ng mukha, saka dahan-dahang naghanda ng payak na almusal, ilang nilagang saging saba at isang tasa ng mainit na kapeng itim. Hindi man marangya, sapat na iyon para magbigay lakas sa isang buong araw sa bukid. Habang kumakain siya, si Dagul na may payapang nanginginain ng damo sa tabi, ang mga matang maamoy nakatingin sa kanya na tila nakikibahagi sa parehong himig ng buhay. Minsan, habang ngumunguya ng saging, nagkukwento si Tonyo tungkol sa buhay, wari nakikipag-usap sa matalik na kaibigan. Sinasagot lamang siya ni Dagul ng paghinga o mahinang pag-iling ng ulo, ngunit para kay Mang Tonyo, iyon ay tila tugon na rin. Matapos ang almusal, nagsisimula na silang dalawa sa nakasanayang gawain. Pagbubungkal ng lupa, paglilinis ng damo, at pag-alaga sa palayan. Sa pulang daang lupa, makikita ang maliit na anino ni Tonyo sa tabi ng matipuno at malakas na katawan ni Dagul nagtatrabaho habang nagbibiro. Dagul, kung tao ka siguro, artista ka na. Ang guwapo mo, parang leading man sa pelikula. Kapag may dumaraan at nakarinig, natatawa sila ngunit sabay ding tumatango sa pagsang-ayon. Kilala ng lahat na si Dagul ay hindi lamang malakas, kundi napakamaamo at kailanman hindi sumuway sa kanyang amo. Sanay na ang buong baryo sa larawang iyon. Isang matandang magsasakang masayang tumatawa sa ilalim ng araw at isang tapat na kalabaw na laging nakabuntot sa kanya. Payak man ang buhay, hitik naman sa ligaya, ligayang nagmumula sa paggawa sa ugnayan ng tao at hayop at sa halakhak na bumabalot sa malalawak na bukirin ng Pulilan. Sa mga unang araw ng Mayo, nagsimulang mag-iba ang hangin sa baryo ng Pulilan. Ang mga dating tahimik na daang pulang lupa ay napuno ng halakhak, usapan at kalabog ng martilyo at gunting mula sa mga bahay na kawayan. Masigla ang mga tao sa pagbitin ng mga makukulay na banderitas sa bawat kanto. Mula sa malayo, wari bang nagsuot ng damit pista ang buong Pulilan, kumikislap sa saya at buhay. Sumisingaw sa paligid ang bango ng kakanin, ang matamis na puto, ang malapot na kutsinta, at ang bagong lutong bibingka na bahagyang sunog ang gilid. Abala ang mga ina at mga anak sa kusina, nagtatawanan habang gumagawa sapagkat alam nila na ang pista ay hindi lang pasasalamat kay San Isidro, ang patron ng mga magsasaka, kundi pagkakataon din upang magtipon-tipon ang pamilya at mga kapitbahay, sabay-sabay na magdiwang. Hindi rin nagpahuli si Mang Tonyo. Habang nagbubungkal sa bukid ay nag-aawit siya, paminsan-minsang lumilingon kay Dagul upang magbiro.
Dagul, bukas fiesta na. Sigurado akong marami kang fans. Baka mas sumikat ka pa kaysa sa akin. Umiling lamang si Dagul, kuminang ang mga sungay sa ilalim ng araw, wari bang sumasang-ayon sa biro ng amo. Habang abala ang ibang magsasaka sa paglalagay ng kuwintas, maliliit na kampana at makukulay na bulaklak sa kanilang mga kalabaw, mas simple ang ginawa ni Mang Tonyo. Pinaliguan niya ng maigi si Dagul, sinuklay ang makintab na balahibo at maingat na tinalian ng pulang panyong nakapalibot sa lig. Ngumiti siya ng mapagbiro. Hindi mo kailangan ng maraming palamuti. Ang ganda mo, likas na. Mas gwapo ka pa sa mga artista sa Maynila. Natawa ang lahat ng makasalubong, ngunit lihim nilang kinilala. Kakaiba talaga ang dating ni Dagul. Pagsapit ng dapit hapon, handa na ang buong baryo para sa pista. Ang tunog ng mga tambol at torotot mula sa simbahan ay humalo sa masayang tawanan ng mga tao. Sa ilalim ng ganoong kasayahan, damang-dama ni Mang Tonyo ang tuwa ng pamayanan. Isang tuwang payak ngunit banal, sapagkat ito'y nakaugat sa pananampalataya, sa paggawa, at sa taos-pusong pasasalamat sa kalangitan. Kinabukasan ng umaga, tila nagising ang buong pulilan sa tunog ng mga tambol, trumpeta at masiglang awitin. Mula sa iba't ibang sulok, nagtipon-tipon ang mga tao sa lansangan, suot ang kanilang pinakamagagandang damit. Ang mga batay nagtatakbuhan, hawak ang mga lobo at cotton candy. Ang mga ina at lola na may masiglang nag-uusap, ipinagmamalaki ang mga kakaning bagong luto. Samantalang, ang mga lalaki abala sa kwentuhan tungkol sa ani at panahon ng pagtatanim. Sa pangunahing daan patungo sa simbahan, nakahanay ang mahabang prosesyon ng mga kalabaw na nakagayak ng marangya. May palamuti na makukulay na bulaklak, may mga kampanilyang kalembang-kalembang at mayroon pang may suot na hinabing telang pinong-pino. Lahat ay nais na ang kanilang kalabaw ang pinakamapansin sa prosesyon. Ngunit sa gitna ng magagarbong kalabaw na iyon, si Dagul ni Mang Tonyo ang agad nakabihag ng pansin. Wala siyang marangyang dekorasyon, tanging makintab na maitim na balahibo at pulang panyong nakatali sa leg. Gayonpaman, ang bawat hakbang niyang mahinahon at matatag ay sapt upang mapailing sa paghanga ang sinumang makakakita. May mga pabulong na nagsabi, kahit walang palamuti, may kakaibang ganda ang kalabaw na iyon. Kasabay niyang naglalakad si Mang Tonyo, nakangiti at bakas ang labis na pagmamalaki. Hindi rin niya nakalimutang magbiro, dahilan upang matawa ang mga tao sa paligid. Natural na guwapo ang Dagul ko, wala ng kolorete, mas lamang pa sa marami. Sumabay ang tawanan sa musika, bumuo ng isang kapaligirang parehong banal at masigla. Nang lumapit na ang prosesyon sa karusa, ang karitong karga ang imahen ni San Isidro, lalo pang bumilis ang tugtog ng tambol at umalingaw-ngaw ang mga awitin sa buong kalangitan. Ang mga tao'y nagdarasal ng taimtim, sabay taas ng kanilang mga kamay. Dahan-dahan ding yumuko si Mang Tonyo, pabulong na nagpasalamat, habang si Dagul ay patuloy na nagmartsa ng may dangal, kuminang ang mga sungay sa ilalim ng umagang araw. Hindi inakala ni Numan na sa mismong sandaling iyon, may magaganap na kakaiba. Isang pangyayaring magbabago sa buong buhay ni Mang Tonyo at magtataas kay Dagul bilang alamat sa puso ng mga taga-Pulilan. Dumagsa ang mahabang prosesyon patungo sa liwasan sa harap ng simbahan, kung saan nakapwesto ang maringal na karosa na kinalalagyan ng imahe ni San Isidro. Biglang lumamlam ang ingay, at ang tunog ng tambol at torotot ay napalitan ng maayos na himig ng panalangin, umaayon sa hakbang ng mga deboto. Mahigpit na hawak ni Mang Tonyo ang tali habang inaakay si Dagul. Ramdam niya ang pag-akyat ng damdaming puno ng debosyon sa kanyang dibdib. Yumuko siya at taimtim na nananalangin, nagpapasalamat sa kalangitan sa kalusugan, sa masaganang ani, at sa tapat na kaibigang laging nasa kanyang tabi. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyari. Si Dagul, ang matatag at maamong kalabaw, ay biglang huminto sa harap ng karosa. Bahagyang nanginig ang malalakas nitong mga binti, bago dahan-dahang lumuhod. Ang apat na paa ay sabay-sabay na yumukod, at ang dambuhalang katawan ay nagpaubaya sa lupa. Wari isang hayop na nakaluhod sa harap ng banal. Nagulat ang lahat ng nakapaligid, sabay-sabay silang napaungol ng pagkabigla. Marami ang napanganga, hindi makapaniwala sa nakikita. May ilan na agad nagdasal, bulong nila. Milagro, isang himala. Mabilis kumalat ang bulungan sa buong prosesyon. Ang mga batay nagtuturo mula sa balikat ng kanilang mga ama, ang matatanday napapailing na luhaan, at ang mga babae nagmadaling nagantanda ng krus. Sa gitna ng pagkamangha, lumapit ang pari, ang mga matay puno ng paghanga at paggalang. Malinaw ang tinig niyang umalingaw-ngaw. Maging ang mga hayop ay marunong yumukod sa Panginoon.
Tayo pa kaya na kanyang mga nilikha ay dapat matutong magpakumbaba at magpasalamat. Nanlumo si Mang Tonyo, nanginginig ang kamay niyang ipinatong sa likod ni Dagul. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya malaman kung iyon ay dahil sa pagkabigla o sa matinding pagkilos ng damdamin. Sa kanyang puso ay sumilay ang isang pagninilay. Ang kalabaw na ito, sa kanyang simpleng kilos, ay nagturo sa akin ng higit pa sa ani. Tinuruan niya akong yumuko sa pasasalamat at sa kabanalan. Sa sandaling iyon, tila natigilan ang buong pulilan. Ang natira lamang ay ang larawang nakaukit sa lahat ng isipan. Ang isang kalabaw na nakaluhod sa harap ng karosa ni San Isidro. Isang larawang ipapasa mula sa linlahi hanggang sa linlahi bilang patunay ng pananampalataya, pagpapakumbaba at taos-pusong pasasalamat. Matapos ang mahiwagang sandaling iyon, tila tumigil sa katahimikan ang buong prosesyon. Lahat ay nananatiling namamangha sa pambihirang tanawin. Nanatiling nakaluhod si Dagul, ang mga mata ay maamo, wari nag-aalay ng taos-pusong paggalang kay San Isidro. Pagkaraan, dahan-dahan siyang tumindig at nagpatuloy sa paglakad na parabang walang nangyari. Ngunit sa puso ng bawat isa, nakaukit na iyon bilang isang himala. Napatigil si Mang Tonyo, mabilis ang tibok ng dibdib. Naalala niya ang bilin ng kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Ang lupa, ang ulan, ang ani. Lahat ng ito ay kaloob mula sa itaas. Ang tao'y dapat matutong maging mapagpakumbaba at mapagpasalamat upang umani ng biyaya. Matagal na niyang sinusunod ang aral na iyon, ngunit ngayong nasaksihan niyang lumuhod si Dagul, sa kanya lubos na nadama ang malalim na kahulugan nito. Mahinang bulong niya, tila kausap ang sarili. Kung minsan, mas marunong pang yumuko ang hayop kaysa tao. Dagul, hindi ka lang kaibigan. Ikaw ay naging guro ko sa aral ng pasasalamat. Nag-ingay din ang mga taga-pulilan, ang bawat isa'y dama ang pagkahabag at pagkabighani. May isang matanda pang nagpunas ng luha. Aniya'y buong buhay niya'y ngayon lang siya nakakita ng ganitong pangyayari. Ang mga bata na may nakatitik kay Dagul na puno ng paghanga, wari nakikita siya bilang isang bayani. Mula noon, kumalat sa buong baryo ang kwento tungkol kay Dagul, ang kalabaw na marunong lumuhod. Ngunit higit pa sa hiwaga, ang tunay na tumatak sa lahat ay ang mensahe sa likod nito. Sa buhay, mayaman man o mahirap, tao man o hayop, kailangang matuto ang bawat isa na yumuko, maging mapagpakumbaba at magpasalamat sa lahat ng biyayang tinatanggap. Matapos ang kakaibang pangyayari, lalo pang naging masigla ang pista, ngunit binalutan ito ng isang di may paliwanag na kabanalan. Pinag-uusapan ng lahat ng taga-pulilan si Dagul at sa halip na ituring lamang itong pambihirang kwento, marami ang nakaramdam ng gaan sa puso, na parabang pinaalalahanan sila tungkol sa pananampalataya at pagpapakumbaba. Pagkatapos ng prosesyon, muling umalingaw-ngaw ang tambol at torotot. Nagsalo-salo ang buong baryo sa handaan ng pista. Mahahabang mesa na hitik sa mga putahe, mula sa pansit adobo hanggang sa matatamis na kakanin. Nagtatakbuhan at naglalaro ng pampabitin, habulan at patintero ang mga bata, samantalang ang matatanda ay nagsasayawan, nagtatawanan at nakikipagkuwentuhan ng masigla. Nakihalubilo rin si Mang Tonyo, bagaman nanatiling puno ng damdamin ang kanyang dibdib. Habang kumakain at nakikipagbiruan, muli niyang tinukso si Dagul na nakatali sa gilid ng bakuran at pinagkakaguluhan ng mga tao na hinahaplos at hinahangaan. Dagul, kung ganyan ka kasikat, baka kailangan ko ng maging manager mo. Natawa ang lahat sa kanyang biro. Ngunit sa likod ng mga halakak, dama ng bawat isa ang paggalang sa kalabaw na ito. May mga magulang na ginamit ang kwento ni Dagul upang turuan ang kanilang mga anak tungkol sa pasasalamat, habang ang ilan na may tiningnan nito bilang tanda ng masaganang ani na paparating. Pagsapit ng gabi, nagliwanag ang baryo sa mga parol at lampara. Umalingaw-ngaw ang tawanan at awitan, sinabayan ng mga sayaw na walang patid. Ngunit sa kaibuturan ng puso ng bawat isa, nananatili ang larawang iyon, ang kalabaw na nakaluhod. Para kay Mang Tonyo, ang saya ng pista ngayong taon ay hindi lamang mula sa pagkain o musika, kundi mula sa pinakamahalagang handog na dala ni Dagul, ang aral ng pananampalataya at tunay na pagpapakumbaba. Narito ang Chungchin, ngay mo'y sa fiesta dok Noylien Kochen, dik Sangting Philippines de Zu Matngun Ngunyat Kwan. Kabanata Chin, isang bagong araw pagkatapos ng fiesta. Pagsapit ng umaga matapos ang fiesta, unti-unting bumalik ang katahimikan sa pulilan. Ang mga kalyeng kahapon ay puno ng musika, tawanan at kulay. Ngayoy tinabunan ng huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon sa simoy. Sa halip na tambol at trompeta, muling bumalik ang himig ng bukid.
ang mga kalabaw na humuhuni, ang mga manok na tilaok, at ang malayong tunog ng mga araro sa lupa. Nagising si Mang Tonyo ng may magaan na pakiramdam. Sa kanyang puso, nanatili ang alaala ng kahapon, ang pagyuko ni Dagul sa harap ng karusa ni San Isidro. Habang nagbabanlaw siya sa malamig na tubig mula sa balon, naramdaman niyang ang bawat patak ay tila nagpaalala ng biyayang natanggap nila. Lumabas siya ng kubo dala ang karaniwang almusal, ilang pirasong nilagang saba at isang tasa ng kapeng itim. Habang kumakain, natanaw niya si Dagul na payapang nanginginain sa damuhan. Napangiti siya at marahang nagsalita. Dagul, simula ngayon, hindi lang tayo magtatrabaho para sa ani. Magtatrabaho rin tayo para alalahanin ang aral ng kahapon. Muli silang naglakad sa pulang daang lupa, papunta sa bukid. Ang araw ay sumisikat na, pinapalamutian ng gintong liwanag ang malalawak na palayan. Ang bawat hakbang ni Dagul ay tila mas may bigat at dangal, at bawat hakbang ni Mang Tonyo ay puno ng lakas at pag-asa. Sa katahimikan ng umaga, dama nila ang bagong simula, isang buhay na simple, ngunit mayaman sa kahulugan, kung saan ang pagpakumbaba at pasasalamat ang tunay na ani ng kanilang araw-araw. Gusto mo ba na ipagpatuloy ko pa hanggang Chungtit, kung saan dumating ang mga tao sa kubo ni Mang Tonyo, de kela ikaw chuyện về Dagul. Bin no, tayong alamat chingtuk ng pulilan. Kinabukasan ng umaga, sumilip ang sinag ng araw sa pagitan ng mga dahon ng niyog, kumikislap sa bawat patak ng hamog na nakadikit pa sa mga dahon ng palay. Malayo na ang ingay ng nagdaang pista, muling bumalik ang katahimikan at payak na himig ng baryo. Umalingaw-ngaw ang tilaok ng manok, sinabayan ng tahol ng aso at yabag ng mga taong papunta na sa bukid. Maagang nagising si Mang Tonyo, gaya ng nakasanayan. Lumabas siya sa balkonahe, huminga ng malalim at ninamnam ang amoy ng basang lupa at sariwang damo. Sa gilid ng kulungan, nakahiga pa si Dagul, kumikindat-kindat ang mata nitong maamo, wari may bakas pa ng saya ng nagdaang pista. Hinaplos ni Tonyo ang likod nito at mahina niyang ibinulong. Tapos na ang fiesta, kaibigan. Balik na tayo sa bukid. Inihanda niya ang lumang araro, maingat na tinali ang mga lubid. Tumayo si Dagul, masunuring nagpaakay upang ikabit ang araro. Sa daang putik papuntang palayan, sinalubong sila ng ilang kapitbahay. Bawat isa'y bumati ng may ngiti at hindi nakalimutang sulyapan si Dagul ng may paghanga. Isang matandang babae pa ang nagsabi, "Pagpalain ka sa ani, Tonyo. Sa kalabaw mong may himala, tiyak na walang magiging pagkukulang." Ngumiti lamang si Tonyo at tumango ng magalang. Batid niya sa puso ng tagumpay ay bunga ng tiyaga at pananampalataya. Ngunit lalong pinatibay ng mga salita ng matanda ang paniniwala niyang dalangan ni Dagul ang swerte. Pagdating sa palayan, handa na ang mga pilapil upang bungkalin. Hinawakan ni Tonyo ang hawakan ng araro at nagbigay ng maikling hudyat. Kaagad na umusad si Dagul, bawat hakbang ay matatag, hinahati ng talim ng araro ang lupa, iniiwan ang mga linya na pantay-pantay. Sa ilalim ng sinag ng araw, dumaloy ang pawis sa noo ni Tonyo, ngunit siya ay nakangiti. Ang pakiramdam ng paggawa ngayong araw ay kakaiba. Hindi na lamang ito simpleng hanap buhay, kundi tila isang sagradong gampanin, pagpapatuloy ng diwa ng pista. Ang tunog ng araro, huni ng mga ibon, at simoy ng hangin sa palayan ay nagsanib bilang isang payak, ngunit maganda't buhay na himig. At sa himig na iyon, ang larawan ng magsasaka at ng kanyang tapat na kalabaw na magkasabay sa paggawa ang pinakamagandang patunay ng malalim na ugnayan ng tao at kalikasan.